Hello everyone, mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at magbigay po ng opinion or reaction po dito sa talaga pong nagba-viral. Sa usapin pong about po doon sa DSWD na ibinigay ng Region 1 kay Kuya Oliver, at na 10,000 at pagdating po ng municipal ng Paniki, kinuha po ng taga DSW din daw po. No? Nakakalungkot po talaga na isipin na si mga sinabi ni Ansing kailangan pabulaanan at sinabi nga mag-public apology si Ansing sa mga sinabi niya po doon sa vlog ni Daddy Frankie. Ano po? At ito po muna ay pakinggan nyo yung public apology ni Ansing na simpleng apology ay katanggap-tanggap na po ba? Kasi alam nyo po mga kapatid, pag once po na nangyari na, nasabi mo na yan, kahit ilang beses ka pa, magpatuwad-tuwad ka pang humingi ng pahumanin o public apology, ay hindi nyo na po mababawi yun. Diba? Ang pinagtatakahan lang po namin or natin dito, kung bakit nag-public apology si Ansing, kung ganun naman po, yung nangyari na kinuha din po ng taga-DSWD yung bigay kay Kuya Oliver na tulong. Sabi nga, 'di ba, sa vlog ni Daddy Frankie na si Kuya Oliver pinatamsak at binigay yung nakasobrang pera na 10,000 at pinicturan. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, yun ay tulong kay Kuya Oliver. At nakakapagtaka naman po talaga yung mga sinabi nga talaga ni Ansing na kung bakit po pagdating sa municipal ng Tarlac o Paniki, kinuha nitong pong nakakataas na DSWD. Nasabi nga po, di ba? Na siya na daw po ang magtatago. At kung kailangan ng gamot, pupunta lang doon. Di ba po? Ito po, pakinggan muna natin itong public apology ni Ansing para po may ideya po tayo. May nasabi po akong hindi maganda. Kasi nga, parang naano din po, iba po yung kasi naan sa akin yung salita niya. Kaya magpasensyaan na lang po tayo. Pasensya na po ito. Sige po ako. Po namin, humingi po ko ng dispensa. Kung ano man po yung nasabi kong hindi maganda, pasensya na po kayo ka. Alam po mabuti po kayo tao. Salamat po. At saka, DSWD po. Ayan po. Nakakapagtaka po dahil ito, sa pagkakaalam natin, si Ansing si Gilay, pinatawag po ng barangay sa kapitan. At ito pong pagpapublic apology ni Ansing, alam natin po ito nasa barangay po ito. Nandoon sila. At napansin niyo po ba mga kapatid, si Ansing po may hawak-hawak na pera. May hawak-hawak po siyang pera. Alam ko lang po yun. Hindi ko lang alam kung magkano yun. Pero nakikita naman natin ay kulay blue. Ibig sabihin ay 1,000 o ano. Grabe po. Kahit ano pang gawin ninyo na paglilinis o sabi ko nga magtuwad-tuwad na pong mag-public apology si Ansing, hindi na po yun mababawi. Ang mga tao po, ang mga viewers po, ang tatalino. Maski pa po, anong gawin nyo, mga kapatid. At iyan po, maririnig nyo po at puntahan nyo po ang premiere ni Daddy Frankie, mamaya siguro yun ng mga alas 7, diyan ng gabi sa Pilipinas. Dahil po, malalaman natin ang katotohanan. Pero po ito ay napanood ko na po ito nga po na si Kapitan at ito ngang DSWD tumatawa at nanawagan nga na si Daddy Frankie daw ay makipagkita sa kanilang barangay. Sabi ni Kapitan, At
Di ko lang alam, siguro doon sa panawagan na ni Daddy Frankie kay Sir Rapi Tulfo at kay Sir Rex Gasalian ay iyan po siguro yung gustong pag-usapan at lilinawin po doon sa barangay. Kung tutusin po mga kapatid, si Daddy Frankie walang kinalaman dyan. Ano? Kaya hindi nyo dapat kailangan ipatawag or kausapin. Dahil si Daddy Frankie po lang nanawagan dahil doon sa ginawa nyo na yung ayuda ni Kuya Oliver kailangan nyo pang kunin. Ano? Ito lang ang hindi ko talaga po mga kapatid malubos maisip talaga. Kagabi po isip na isip ako na nung mapanood ko po nga itong panawagan ni Kapitan kay Daddy Frankie na kailangan daw ay magkipagkita sa kanya at mag-usap-usap sila doon sa barangay ay nalimpungatan po ako at hindi na ako nakatulog. At iniisip ko po talaga kung ano ang ibig sabihin nila na kailangan nilang ipapublic apology si Ansing. Para sa ano pa? 'Di ba? Wala na tayong magagawa. Nagawa yun ni Daddy Frankie na nanawagan. Gaya ko po. Ilang bisis ako nagpaulit-ulit na nanawagan po dito kay Sir Rex Gatchalian at kay Sir Rapi Tulfo na aksyonan yung mga nangyari po kay Daddy Frankie na mga beneficiary niya kinuha ng taga DSWD, lalong-lalo na po kay Kuya Oliver. Alam niyo po mga kapatid, Sir, Kapitan ng Paniki, Sir, nandiyan dyan sa DSWD ng Paniki. Kung gusto nyo pong makatulong, sana noon pa. Kung hindi na natulungan ni Daddy Frankie, hindi kayo maghihumikahog. Bakit? May intention? Tanong lang po, mga sir, kapitan. Oh, yan, nandyan. Si Sir Nakalbo. Sorry, my word. Na gusto nyo po palang makatulong, mga kapatid. Bakit hindi noon? Na pinuntahan nyo na pala, nandiyan kayo sa barangay ninyo na alam ninyo na may nakakulong na ng 20 years. Bakit ngayon lang po kayong gustong tumulong? Diba? Yan lang po ang mga katanungan namin na mga nagsusuporta kay Daddy Frankie. Kaya ang mga viewers po, naiintindihan ko yung pagkainis nyo. Dahil yun nga, ganito po ang sitwasyon na kailangan natin usisain ang mga bagay na talagang nagpagulo sa isip natin na binigay na nga na tulong para kay Oliver, kukunin pa rin po dito sa Paniki ng DSWD. Di ba po? Nakakapagtaka lang po. Ano? Kung gusto nyong nakatulong, ano po? Bakit ngayon lang? Na alam naman natin at yan po simulat-simulat, si Daddy Frankie lang po ang tumulong. Di ba po? Di ko alam kung ano ang gusto nyo. Di ko alam kung may mga layunin kayo. Sa totoo lang po mga kapatid, itong nag-i-interview at nagkukumukuha ng video kay Ansing. Oo, kasi po yung nasabi mo hindi maganda. Ayan. Kasi siya lang po kayo ng marami. Okay. Kay Sir Eugene, pasensya na po kung may nasabi po akong hindi maganda. Kasi parang naano din po, iba po yung kasi naano sa akin yung salita niyo. Kaya magpasensyahan na lang po tayo. Pasensya na po kayo, sir. Sige po po. Po namin, humingi po ko ng dispensa. Ayan po, parang may nagpapasunod kasi narinig ko yung DSWD. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, itong public apology ni Ansing, napakasimple. Simple. Na hindi pwedeng paniwalaan. Di ba po?
Pero sa kanila ay parang kontento na na mag-public apology. Hindi po yun. Di ko alam po kung sinong vlogger po itong nagkuha ng video kay Ansing. Pero sa totoo lang po mga kapatid, ano man ang gawin nila, hindi ka paniwala po yung public apology ni Ansing. Dahil doon sa interview ni Daddy Frankie kay Ansing at kay Sis Jilay, yan po ay asawa ni Ballpoint Man, na sila po yung nag-repair kay Kuya Oliver kay Daddy Frankie. Dahil nga matagal na po, 20 years na nakakulong, wala man lang pong tumulong, Sa madaling salita nga, natulungan ni Daddy Frankie ang isang Oliver na ngayon nga po ay magaling na, at bakit po kailangan pa nilang tulungan. Kasi mamaya po at abangan nyo sa premiere ni Daddy Frankie at may kasunod po tayong video dyan na i-upload na maririnig nyo po yung sinabing panawagan nila kay Daddy Frankie. Yung kapitan po na nawagan na si Daddy Frankie daw po makipag-usap o pumunta doon sa kanilang barangay. Para Para linisin nyo yung kalat na ginawa nyo. Di ba? Alam niyo po, para sa akin, hindi na kailangan ni Ansing umingi ng public apology. Dahil po nangyari na. 'Di ba? Sabi nga, kapag ang isang bagay may crack na yan, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na po yan magiging malinis. Kaya yung nangyari po dito, sa usapin ng DSWD, na ibinigay ng Region 1 na tulong kay Kuya Oliver, pinatammark at pinicturan para pakarating na po yan sa pinakataas-taasan. Di ba po? Anong layunin na kayo po ay tutulong sa ngayon? Ang katanungan ko lang po, napakasimple mga kapatid. Yan, kay Kapitan. Yan, sa DSWD na nandyan sa thumbnail ko. Bakit ngayon lang kayo nagka-interes na tumulong? Di ba? Kailangan nyo yan sagutin. Dahil kung hindi pa natulungan ni Daddy Frankie sa tagal ng panahon, 20 years, kung walang taong nagmalasakit kagaya kay Ballpoint Man at kay Jilay, hanggang ganyan siguro po, nakakulong pa si Oliver. At siguro po, may mangyayaring hindi maganda. Dahil nung ipinagamot ni Daddy Frankie, ang dami pong komplikasyon na si Kuya Oliver. Hindi nakalakad. May diferensya yung tiyan dahil nga po ay nakakain yung dumi. Lahat ng bakterya nasa katawan ni Kuya Oliver. Pero ngayon po, na napakalusog na ni Kuya Oliver, napakaganda na ng katawan, doon kayo magsasabing gusto nyo lang makatulong. For what reason? Kapitan, yan taga DSWD. For what reason na gusto nyo lang makatulong? Dahil okay na si Kuya Oliver? No? Kaya ito, kay Aling Ansing, payo ko lang sa'yo, Aling Ansing. Bago ka magsalita, isipin mo munang mabuti. Para hindi ka mapahamak. Bago nyo gawin, bago ka makipagtulungan, mag-isip kang mabuti. Dahil kung ayaw mo, hindi po sila makakapilit. Kung ayaw mong dalhin si Oliver sa Region 1 o ipa-check up si Oliver dahil alam mo naman na iyan ay pinagagamot ni Daddy Frankie. Kakatapos lang yung follow-up
check up po ni Oliver na yun nga 15K ang ginastos na naman sa pagpapacheck up ni Kuya Oliver. Kaya ito payo lang kapatid Ansing. Payo lang ito sa iyo. Huwag magpadalos-dalos. Dahil pagdating ng araw, ikaw ang mapapasama. Ayan mga kapatid, abangan na lang natin ang premiere ni Daddy Frankie at mamaya i-upload ko rin po yung mga bagay-bagay na dapat natin pong mapakinggan nyo. Pero mapapakinggan nyo po ito sa premiere ni Daddy Frankie. Abangan po natin. Ito yata ay mga 1 dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang. Please support po Daddy Frankie po at sa kanyang team. At sa amin pong mga reactor. Team ni Daddy Frankie, reactor ni Daddy Frankie. Nandyan po si Ballpoint Man, nandyan si Bopil Mix Vlog. Bopil Vlog yata, oo. At si Jelay po, asawa ni Ballpoint Man. At yan yun, si Babaw, pugi ni Babaw. Ayun, Babaw, shout out sa'yo. Please support po natin. Ayan. At siyempre naman po, wag natin pong kalimutan si Malo de los Santos po. Pakiyakap naman po at please like and share po para po ito ay makarating po sa tamang tanggapan po na itong usapin po about po sa 10K ni Kuya Oliver na ewan ko, hindi ko lang alam kung ibinalik na dahil nakita ko po yung kamay ni Ansing may pera po yung pagpapublic apology niya. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang at see you next my vlog. Sana po matapos na ang usapin na ito dahil humahaba ng humahaba po. Pero napakaganda naman po dahil ito ay usapin ng batas. Ang batas ba? Ipinapatutupad po talaga. 'Di ba? Sa mga sangay-sangay ng mga batas-batas diyan, mga sa DSW diyan at barangay. Ay kailangan po mapagmatsyag tayo ay malapit na ang halalan, malapit ng eleksyon, 'di ba? 2028 eleksyon na po 'yan ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya mag-isip-isip tayo ngayon pa lang. Mag-isip-isip na tayo po, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga viewers na patuloy nagmamahal po kay Malo de los Santos at kay Daddy Frankie po. Thank you so much. Bye-bye!